Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Conor Benn at Peter Dobson. Fight schedule po nito, Pebrero 3, taong kasalukuyan. Doon gaganapin ang bakbakan sa Cosmopolitan of Las Vegas, Chelsea Ballroom, Las Vegas, bansang Amerika. Kung di ako nagkakamali, mapanood ito ng live sa DAZN. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Para naman sa mga boxing fans na patuloy na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, appreciated ko po yan sa inyo mga ka-idol. Okay. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. Hindi porket kilala itong si Conor Benn at si Peter Dobson ay hindi ganong kilala, nakakatiyak na dito si Conor Benn sa panalo. Hindi ganon dito sa boxing. Ika nga, this is boxing. Anything can happen. Maraming pwedeng mangyari dyan na pwedeng papabor dito kay Peter Dobson. Kaya naman mga kaibigan, alamin muna natin kung ano ang kakayahan ng Amerikano na si Peter Dobson. Ang boxing ring ito ay may impresibong kartada po. 16 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 33 anyos, height 5 foot and 10 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 56.25%. Huling napalaban, Hulyo 11, 2022, nakalaban nito si Rodrigo Damian Correa. Panalo by unanimous decision sa huling laban itong si Peter Dobson. Mga kaibigan, pagdating naman sa eksperyensya o karanasan ng boksingirong ito, bagamat hindi ko makilala ang mga kinalaban nito, magngalan ako ng dalawa mga kaibigan. Tulad nito si Carlos Winston Velasquez na kung saan po marami nang naitalang laban ito. Bagamat marami din ang kanyang talo, pero kung ikumpara naman natin sa record ni Peter Dobson, mas nakakalamang sa karanasan si Carlos Winston Velasquez na kung saan nung napalaban kay Dobson iyan, natalo. Oo. Idagdag din natin si Jose Miguel Borrego na kung saan nakalaban din niya ni Peter Dobson na kung saan sila ay kapwa undefeated po mga kaibigan. Pagdating naman sa skills nitong si Peter Dobson, boxer puncher po ito na kung saan po taglay ang mga galawan na katulad ng ating babanggitin, pressure fighter style, may counter punching ability, willing sa burlan o tututo na bakbakan, may defensive style. Pero malimit na ang kanyang ginagawa, pressure, pero hindi basta-basta pumapasok. Ang estilo nito, pabugso-bugso. Pabugso-bugso ang pasok, tapos in and out. Taglay ang timing, may power. Madidindin nito kung bumabato ng suntok. Accurate din kung bumabato ito ng mga suntok mga kaibigan, which is masipag din ito bumato ng mga kombinasyon. Kaya dito mga kaibigan, sa panig naman nitong si Conor Benn, itong si Conor Benn naman ay may impresibong kartada din po na 22 wins with 14 wins coming by way of knockout, undefeated din. So labanan ito ng mga undefeated. Sa ngayon may edad 27 anyos itong si Conor Benn, height 5 foot and 8 inches o 173 cm. Orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 63.64%. Huling napalaban itong si Conor Benn noong September 3, 2023. Nakalaban nito si Rodolfo Orozco. Panalo si Conor Benn by unanimous decision sa kanyang laban kay Orozco. Pero hindi naging madaling laban para kay Conor Benn ang kanyang laban kay Orozco dahil po sa height and reach advantage nitong si Orozco po na kung saan 6 foot and 1 inch ang itinangkad ni Orozco. Samantala si Conor Benn ay 5 foot and 8 inches lamang. Ganun pa man, nakapagpatama ng mga malilinis na patama itong si Conor Benn at di kalidad na suntok na kung saan iniinda ni Orozco. Pero ganun pa man, napagtatamaan doon si Conor Benn po mga kaibigan. Katunayan, hindi naging agresibo si Conor Benn sa laban. Naging defensive style po. Ngayon, pagdating naman sa experience nitong si Conor Benn, 2021, 3 beses na palaban ito sa mga masasabi natin di kalibreng boksingero. Katulad ni Samuel Vargas, Adrian Granados, Chris Van Herden. Noong 2022 naman, kinalaban ni Conor Benn si Chris Algieri. Para sa mga boxing fans na hindi gaano kilala si Chris Algieri, yan lang naman ang isa sa kinalaban ng ating pambansang kamao na ilang beses bumaliktad. Pero noong napalaban kay Conor Benn, ang itinagalamang ni Chris Algieri ay 2 rounds po na knockout siya doon sa kanyang laban kay Conor Benn. Skills ni Conor Benn, boxer, puncher din po mga kaibigan.
Pressure fighter style, defensive style, willing sa brawl, natututo na bakbakan, may counter-punching ability. Maraming galawan si Conor Ben dahil minsan sa kanyang mga naging laban, agresibo ito. Ibig sabihin, mahilig umabante, mahilig magpaulan ng mga kombinasyon, at sa huli naman niyang laban mga kaibigan, naging defensive style naman siya na kung saan epektibo pa rin ang kanyang mga naging galawan. Footwork, in and out, tapos yung pagbato niya ng mga suntok, timing, power, at accuracy. Oo, at take note, marami kong bumabato talaga ng suntok itong si Conor Ben. Ngayon dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa edad, pareho na sa prime. Sa height and disadvantage, yamado si Peter Dobson. Power, nakakalamang ng kaunti si Conor Ben. Pagdating dito sa kanilang activity na kung saan isa yan sa mahalaga dito sa isang atleta, mga kaibigan, bagamat napabalita itong si Peter Dobson na napalaban noong Disyembre 2023 sa isang exhibition match-up, hindi naman ino-honor yan sa BoxRec. So, sa professional fights tayo. Huling lumaban sa professional boxing si Peter Dobson, Hunyo 11, 2022 pa. Anong year na tayo ngayon? So, mga kaibigan, yan ay isa sa masasabi nating disadvantage dito kay Peter Dobson na sana nasa 100% ang kanyang body conditioning sa araw at oras sa laban niya kay Conor Ben para makapag-perform naman siya ng magandang laban, mga kaibigan, makapagbibigay ng magandang laban. Dahil kung pinasok ito sa tinatawag natin ng ring rust, bunga ng kanyang matagal na pagkatingga, delikado na maapektuhan ang kanyang galawan, power, at stamina po, mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa kanilang karanasan. Di hamak po na lamang po talaga sa karanasan si Conor Ben ikumpara kay Peter Dobson. Sa skills naman po, mga kaibigan, hindi po magkakalayo ang kanilang skills. Lamang lang sa hand speed itong si Conor Ben. Pero sa pagbato ng mga suntok, ay hindi na pag-iiwanan si Peter Dobson po, mga kaibigan. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Conor Ben by technical knockout. Kung 12 rounds man ito, siguro nasa mga 10 rounds. Basta mga later rounds po, mga kaibigan. Kung mawi man sa puntusan, sa tingin ko, Conor Ben pa rin ang nakakalamang. Oo, kahit may laban si Peter Dobson sa puntusan. Pero sa tingin ko, nakakalamang pa rin si Conor Ben. Pwede pa rin niyang maidumina ang buong laban gamit ang kanyang pag-agresibo at volume ng mga pagbabato ng suntok na kung saan di malayo na makalamang nga siya sa puntusan. Pero tandaan natin, ito po ay boxing. Ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Ngayon, sa panig naman ni Peter Dobson. Sa panig naman ni Peter Dobson po, mga kaibigan, upset ang kanyang pinakachansa dyan. Na kung saan pwedeng magawa niyang ma-outbox din si Conor Ben gamit ang kanyang height and disadvantage, gamit ang kanyang skills, at siyempre, kung sa knockout naman tayo, bagamat masasabi nating makunat itong si Conor Ben, mga kaibigan, kung mapuruhan dahil may mataas naman na knockout ratio itong si Peter Dobson. May posibilidad ba? Oo. May kakulangan si Conor Ben sa depensa. Bagamat masasabi kong may kagandahan na rin ang depensa ni Conor Ben, pero ito po ay boxer puncher na kung saan marunong ding tumanggap ng suntok. Oo. Sa technical fighter kasi, mga kaibigan, mas pinhalaghan sa ngayon sa mga bagong henerasyon sa technical fighter ang depensa. Na kung saan, yun nga ang sweet science of boxing, hit no hit, mga kaibigan. Pero dito nga kay Conor Ben bilang isang boxer puncher, tumatanggap din ito ng mga suntok. Kaya masasabi ko, mga kaibigan, na dyan, sa kakulangan ni Conor Ben sa depensa, lalo na sa close range, na kung saan nga may katangkadan, may kahabaan ng galamay ni Peter Dobson ikumpara kay Conor Ben, posibleng na magawa niyang masamantala ang kakulangan ni Conor Ben sa depensa na kung saan mapuruhan niya ng patama si Conor Ben. Pero ganoon pa man, mga kaibigan, yun nga, kung ako ang tatanungin ninyo, mas malaki pa rin ang tsansa ni Conor Ben sa panalo dito by knockout or kung mawi sa puntusan po, mga kaibigan. Sa mga katuwid, para sa akin, pinakatsansa lang talaga ni Peter Dobson dito ay ang maka-upset kay Conor Ben sa bakbakan po, mga kaibigan. Na kung saan, posible din yan dahil boxing nga ito. Hindi porkit dihado or may mga kalamangan itong si Conor Ben ay talaga nakakatiyak sa panalo. This is boxing, anything can happen. Maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas sa ating pananaw at inaasahan sa laban na ito, mga kaibigan. Kaya abangan natin dahil magandang laban po yan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.